Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga parokya. Simulan natin ang linggong ito sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ako, Father Kevin Crisostomo. Alam niyo po mga kaparokya, isa sa mga kinatutuwa ko po bilang contributor po dito sa TV Maria ay yung mga feedback na binibigay niyo po tungkol po sa aming mga programa. At isa po sa mga palaging nabibigyan po ng magandang feedback ay ito pong show po natin na salita ng Diyos, salita ng buhay. Natutuwa po ang mga kaparokya natin dahil po sa pamagitan nitong programang ito ay naiintindihan po ninyo na mabuti ang salita ng Diyos.
Actually, pati nga po mga pare nagpapasalamat. Minsan po, may gathering po ng mga pare at may lumapit po sa akin pare na tinitingala ko po. Sabi niya, Tol, thank you dahil sa reflection mo meron akong napupulot na content na gagamit sa aking homily. Alam niyo po, nakatutuwa sapagkat ganyan po kahalaga. Ganyan din po makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya naintindihan po namin minsan yung sinasabi niyo po na, ay, walang SND ngayon, ay, hindi nakapag-record. Ibig sabihin po nito, uhaw po kayo sa salita ng Diyos. At mahalaga po ang salita ng Diyos para sa inyo. Mga kapatid, ito po ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus nag-preach sa Nazareth during the Sabbath. At dito pinahayag niya yung kanyang misyon na magpalaya ng mga bihag, magbigay ng kagalingan sa mga may sakit, at higit sa lahat ay magbigay ng pag-asa sa mga nahihirapan sa buhay. Yan ang misyon ni Kristo. Yan ang kaharian ng Diyos. Dito pinakikilala niya hindi lamang kung sino siya, kundi kung bakit siya pinadala ng kanyang Ama upang simulan ang kaharian ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. At alam natin ang kaharian ng Diyos ay hindi isang lugar, kundi ang aktibong presensya ng Panginoon sa buhay nating lahat. Mga kapatid, napaka-makapangyarihan ng salita ng Diyos. At yan po ang ating pagninilayan ngayon, the power of the Word of God. Ano nga ba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Sa ating pagninilay, 3 form. Madaling tandaan. Unang form is inform. Ang salita ng Diyos ay mayroong kapangyarihan na ituro sa atin kung ano yung tama. Ipakita din sa atin kung ano yung mali. At higit sa lahat, gabayan tayo sa katotohanan at punuin ang buhay natin ng presensya ng Diyos. Yan po ang kapangyarihan ng salita. Tinuturuan tayo, ini-inform tayo. Kaya nga po kapag tayo nakikinig sa salita ng Diyos, maganda pong meron tayong napupulot na information. Meron tayong napupulot na bagong kaalaman. At itong kaalaman na to, hindi lang po ito yung parang makikita mo sa libro o di naman kaya parang nice to know. Pero dapat, pangalawang form, reform. Ito ang pangalawang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya niyang baguhin ang buhay natin. Pwede niyang i-correct ang ating mga pagkakamali. Hubugin ang ating mga pagpili sa araw-araw. At higit sa lahat, gabayan ang ating mga kilos. Nire-reform ng salita ng Diyos ang buhay natin. Sayang naman po ang salita ng Diyos kung di niya tayo babaguhin. Yan ang angking kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pwedeng baguhin ang buhay ng tao upang tayo ay magabayan patungo sa tama at mapalapit sa ating Diyos na mapagmahal at makapangyarihan sa ating buhay. Pero alam niyo po, may pangatlo pang kapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi lang inform, hindi lang reform, kundi transform. Ano ibig sabihin ng transform? Pinalalakas tayo. At higit sa lahat, mga kapatid, binibigyan tayo na sinasabing sense of conviction and integrity. Narinig natin sa ating ebanghelyo, no? Si Jesus nangaral. At meron mga tao na mga tila nagreklamo o napataas ang kilay. Kilala natin to, di ba? Pero nakita natin na si Jesus, nangaral siya ng may kabuuan ng kalooban. Sapagkat ang pinangangaral niya ay hindi lamang ordinaryong balita o salita, kundi ang mismong salita ng Ama na gustong baguhin at ayusin ang buhay nating lahat. He preached with integrity. Kung ano yung sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ito po yung nakita natin. Ito yung misyon ni Jesus. Hinirang para ipangaral ang mabuting balita. Sinugo para ipahayag ang kalayaan ng mga bihag. Makakita ang mga bulag. Magbigay kaluwagan sa mga sinisiil. Ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Aba, kung anong sinabi niya, kanyang ginagawa.
magandang hamon din sa atin to. Kung talagang tinatransform tayo ng salita ng Diyos, kung anong ating sasabihin, yun ay ating gagawin. Hindi lang puro salita, hindi lang puro dada, meron ding gawa at konektado ang salita at gawa. Sapagkat ang salita nagbibigay ng muka sa gawa at ang gawa nagbibigay ng kilos sa salita. Ito'y paalala at magandang paalala din sa atin. Ang tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos ay kapag tinransform tayo nito upang mas maging katulad tayo ni Kristo. The power of God's Word should transform us to become more like Christ. At oo nga, no? Magandang pag-isipan natin to. Nakakailang misa tayo, no? Nakakailang pakinig tayo ng mga salita ng Diyos, mga programang katulad nitong ating pinapanood. Pero, binago na nga ba tayo ng salita ng Diyos? Huwag naman sanang dumaan lang sa isang tenga at lumabas ang salita, kundi baguhin ang ating kalooban upang tayo ay maging mas katulad ni Jesus. 3 form, kapangyarihan ng salita ng Diyos, madaling tandaan. Inform, reform, transform. Nagbibigay ng kaalaman. Binabago ang ating kalooban. At hinuhubog tayo upang tayo ay maging katulad ni Kristo. Let me pray for you and pray over you. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng salita ng Diyos. Sa maraming pagkakataon na ito'y amin nakakaengkwentro, napakikinggan, at higit sa lahat ay nananamnam para maging bahagi po ng buhay namin. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinig sa aming programa dito sa TV Maria, lalo po ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Nawa po, Panginoon, hindi lamang sila magkaroon ng bagong kaalaman sa pakikinig, sa pakikisa sa aming palatuntunan, kundi baguhin din po at sila'y maging katulad ni Kristo. Pinagdadasal din po namin, Lord, ang mga nakikisa sa gawain ito ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, naway hindi lamang po pagsasalita ang aming gawin, kundi kami mismong nagsasalita ay baguhin ang kapangyarihan na taglay ng iyong salita. Hinihiling na ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa salita ng Diyos, salita ng buhay. At muli, shout out sa lahat na sumusubaybay sa aming mga palatuntunan at programa dito po sa TV Maria. Lalo na po, ang salita ng Diyos, salita ng buhay. We appreciate your words of thanksgiving. We appreciate your words of affirmation. Salamat din po kapag may mga feedback din po kayo sinasabi na may mali o may mga hindi tugma. Salamat pa rin po. Ibig sabihin po nito, nagtutulungan tayo para ang salita ng Diyos ay tunay na maging instrumento ng pagbabago sa buhay natin. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.